Sa kabila ng hostile environment sa New York, ipinakita ni Castle ang kanyang championship poise. Hindi lang siya basta umaatake. Pinabasa niya ang drop coverage ng Knicks, kinokontrol ang pacing ng transition at pinatunayan na kaya niya mag-perform under extreme postseason pressure. Pero ang tunay na kwento rito ay ang kanyang depensa kay Jalen Brunson bilang point of attack o POA defender. Ginamit ni Castle ang kanyang 6'6 frame at elite lateral quickness para limitahan ang go-to isolation plays ni Brunson sa pamamagitan ng mabilis na screen navigation at aktibong pag-contest sa pull-up jumpers na puwersa niya si Brunson sa mababang shooting efficiency. Pinatunayan ni Castle na hindi lang siya perimeter stopper, kaya niyang sirain ang offensive flow ng pinakamahusay na isolation scorer sa Eastern Conference. Hindi lang limitado sa kanyang defensive engine ang ambag ni Castle. Sa unang 2 quarter pa lang ng laro, bumuhat agad ito ng 18 points sa pamamagitan ng pag-atake sa closeout at pag-convert ng kanyang perimeter shots. Binigyan niya ang Spurs ng kinakailangang offensive gravity para lumuwag ang pintura para sa kanilang mga bigs. Ito ang kombinasyon ng elite defensive disruption at efficient scoring na naglalagay kay Stephon Castle sa diskusyon bilang isa sa mga pinaka-versatile na batang guards sa NBA ngayon.